Hello guys, masayang araw sa inyo, no? Bali ngayon, i-reveal na natin yung iniintay natin na hybrid na inverter. Matagal natin itong inintay, dumating siya nung nakarang araw. Hindi ko siya binuksan kasi iba yung dumating. Pero ano naman siya, mas maganda yung dumating, no? Ang ating hybrid inverter na iniintay ay ito. Si Deye. Si Deye yan. Ngayon ang dumating sa atin ay itong 12 kilowatt. Bali, ang iniintay talaga nating inverter nung una pa lang ay 3.6 kilowatt lang. Pero nakausap natin si Deye. Maraming salamat, Deye, no? Napansin tayo ni Deye. Bali, ang iniintay natin sanang inverter, yung hybrid inverter natin ay 3.6 kilowatt lang. Pero ang sabi nila ay mas matagal yon. Kaya ang ginawa nila, ang pinadala sa atin ay ibang unit, no? Kaya lang, sobrang laki. Pero goods na goods naman yun sa atin, no? Buksan natin yung ating 12 kilowatt. Sobrang laki nito. Napakabait ni Deye, no? Bali, yung 3.6 kasi na inihintay natin. Yun nga, sabi, matatagalan. Ganito siya kalaki, oh. Tapos di ko siya binuksan agad kasi tinanong ko muna kung atin ba talaga to o nagkamali lang. Ayun nga, sabi nila ay sa atin daw to. Tapos yung ating nabili kasi ng mga wire, no, mga breaker, para sa 3.6 talaga. Ngayon, kung lumaki na yung ating inverter, siguro ang gagawin na lang natin ay magbabago tayo ng setting sa kanya, no. Kasi mas malakas na yung kaya niya ibigay, no. Ito yung kahon niya. Meron siyang pampasikip. Yan. Yan, no. Ang kasama ay itong ating manual. Tapos meron ditong ibang parts, no. Tignan natin sa manual kung kompleto, no. Napakalaki. Mabigat to. Wala na. Ito, meron pa dito. Ito ay Wi-Fi dongle niya ito. Tignan natin kung kumpleto yung laman, no. Ayun na, no. Bali, tignan natin kung kumpleto yung ating package, no. Unang-una, yung ating hybrid inverter, ito na. Mamaya natin tignan, buksan, no. Tapos, tignan natin ibang parts. Meron ditong expansion bolt, 4 na piraso. Expansion bolt, 4 na piraso. Tapos, parallel communication. Ito yon, para sa battery. Tapos merong Allen wrench. Pero parang wala, no. Tapos meron siyang, ito nga yung user manual. Tapos data logger. Ito na yon. Data logger. Ayan, nakalagay. Data logger. Tapos battery temperature sensor. Ito yung Allen wrench, oh. Tapos ay CT sensor. Malamang ito yon. Ito yung CT sensor. Tapos dalawang screw. Dalawang screw to. Magnetic ring for battery. Ito. Magnetic ring for battery. Magnetic ring for BMS communication cable. Yan. Ito. Tapos DRM connector. Ito. Bali, kumpleto naman yung inclusion niya, no. Tignan na natin yung ating Deye inverter, no. Bali, ito na yung ating Deye, no. Sukatin muna natin. Tignan natin kung gaano kalaki talaga siya, no.
Ang lapad niya ay 42 inches. Tapos ang taas niya ay 67 inches. Ang kapal niya ay nasa 24 inches. Yan. Tapos ito yung kanyang gilid. Nakalagay yan, warranty void if seal is broken. Yan. Ito, meron siyang exhaust dito. Singawan, yan. Tapos ito yung kanyang specs. Picturean ko na lang tapos ipa-flash ko dun sa screen, no. Ayan yung specs natin. Bali, nakalagay hybrid inverter, IP65, tapos max PB input voltage 500 volts, MPPT input range 150 volts to 425 volts. Max PB current 32 ampere times 3 kasi ito tatlo. Bali tatlong string ang pwede sa kanya. Kaya na meron siyang PB1, PB2, PB3. Yan, tapos saka cable gland siya, no. Dito lalagay yung negative, positive, negative, positive. Yan, hindi pa natin alam, no, kasi hindi pa natin check masyado yung yung ating manual. Bali yan. Tapos yung battery type pwede sa lead acid or lithium ion. Yan. Tapos voltage ay pang 48 volts. Bali yung system natin na to ay pang 48 volts. Bali sabi rin ni Deye na bibigyan tayo ng battery para dito, yung 48 volts system na battery. 5 kilowatt yon. Pero wala pa, hindi pa siya nadating kasi mas matagal daw yon. Tapos by sea pa yung niya, yung shipping niya. Sasakay siya sa barko, lalo pang mas matagal. Kaya ito kasi mas nauna tong dumating kaysa dun sa ating battery, no. Bali hintayin din natin yung ating battery. Tapos ito nakalagay dito ay max charging discharging current 250 ampere. AC input output voltage 230 volts AC. AC input frequency 50 Hz or 60 Hz. Max AC input output current 57 ampere. Max AC input output rated power 12,000 watts. Kasi nga 12 kilowatt yung ating inverter, no. Tapos yung max apparent input output power 13,200 VA. Max continuous AC pass through 13.8 watts o 60 ampere. Ayan, bali yun naman ang mahalaga, no. Ayun yun sa kanyang right side. Tapos ito nga yung nasa ilalim, yung battery. Napakalaki ng cable gland niya, oh. Battery, communication, COM1, COM2, COM3, meron siya. Tapos PB1, PB2, PB3. Yan. Tapos grid, generator, load, tapos wifi. Ito natin lalagay yung ating dongle. Tapos mamaya timbangin natin kasi hindi ko makita kung gaano kabigat to. Ay, hindi naman siguro aabot ng 60 kilos to. Kaya ng ating timbangan to. Sa left side natin ay meron na tayong tatlong pan. Hindi pa natin alam kung lahat yan pabuga o merong isang papasok tas pabuga. Bali hindi pa natin masyadong na-check yung manual, no. Kasi yung iba, yung mas mababang variant dito ay heatsink lang, walang pan yon. Alam ko walang pan. Pero yung ating 12 kilowatt, ayan, meron na siyang pan dito sa gilid. Tapos ito ay sa PB cable, DC switch yan. Tapos yung on-off switch. Buksan natin yung loob nito, no. Ayun, gamitin natin ng Allen wrench. Tingnan natin loob. Bali, ito hindi natin na-expect na ganito kalaki. Kasi ang iniintay nga natin ay 3.6 kilowatt lang. Pero dahil nandito na to, tsaka mas maganda to, hindi na natin siya ibinalik. Kasi tinatanong tayo kung gusto ba natin talaga yung 3.6 o kung gusto nating ibalik pa to sa kanila. Pero kasi ano pa yon, hassle pa na ibalik. Tapos mas maganda pa yung item, no. Kaya ang sabi natin, ikikip na natin to. Tapos ito na yung gagamitin natin. Ayan, natatanggal ng buo, no. Bali, ito yung sa grid. Ito yung sa generator. Ito yung sa load side, no.
Bali, ano lang siya, dalawang terminal. Dito tayo mag-ground sa loob. Ito yung ground niya. Kasi kalimitan lagi may kasama yan ano eh. May ground na terminal, yan dapat dito yan oh. Pero wala siya. Bali dito na, naka-ground na yan dito. Bali meron tayong grounding, inabang na natin yon. Kapag in-install na natin to, lahat ng ano natin, ng grounding, pupunta lang sa grounding rod natin. Bali, i-ground natin yung ating inverter, tong hybrid inverter. I-ground natin yung casing ng battery. I-ground natin yung ating ano, yung AC tsaka DC SPD. Tapos i-ground din natin yung ating solar panel, no. Tapos sa PB input, makikita natin, no, PB1 plus minus. Sana kita nyo, no. Tapos dito, PB2 plus tsaka minus, PB3 plus minus. Bali tatlong string kasi yung pwede ditong ikabit, no. Pero dahil ano, kukunti pa yung panel natin, naapat pa lang na 550 watts. Isang string lang yung magagamit natin. Mag-iipon muna tayo ng ano, pangbili ng solar panel, no. Ito yung terminal niya. Pag sinuksok dyan sa loob ay tataas to. Check muna natin sa manual, no, kasi baka masira. Tapos dito yung communication. Tapos dito yung sensor natin. Tapos yung ating battery dito, plus minus din. Bali ang timbang niya nasa 36, yan oh. 36.3. Bali napakaswerte natin, no. Isa tayo sa binigyan ni Deye. Hindi ko akalain na mapapansin tayo ni Deye. Tapos binigyan pa tayo ng magandang inverter. Tapos may dadating pa na battery. Pero yung battery, hindi natin alam kung gaano katagal pa ulit natin hihintayin. Sa ngayon, ito yung ating inverter. Ayan nga. Humingi ako ng pricing sa kanila kung magkano yung ating inverter. Pero hindi nila binigay kung magkano. Ngayon kung may nakakaalam kung magkano yung ating 12 kilowatt na hybrid inverter, paki-comment na lang doon sa comment section, no, para doon sa mga magtatanong. Tapos yung kung saan mabibili, tinanong ko rin kasi yon. Meron silang binigay kay One Point Solar. Basta ilalagay ko lang dito yung details. Tsaka doon sa description lalagay ko rin. Kung gusto nyong mag-inquire, magtanong, doon nyo na lang itanong sa kanila, no? Kasi hindi natin alam kung magkano, kung may available, hindi natin alam. Doon sa nakakaalam kung magkano, paki-comment na lang din kasi ako hindi ko rin alam para malaman ko rin kung magkano yung ating inverter, no. Tapos iniisip ko kung saan ba natin ilalagay kasi ang una kong plano, kasi maliit lang dapat yung inverter natin. Ang plano kong una dito sa may likod ng pinto. Ayan dyan. Kasya pa sana siya dyan. Kaya lang malaki nga yung dumating na inverter. Iniisip ko kung dito na lang sa side na to. Tapos yung aking mga nabiling wire kasi nakasukat na yon na dito sa kabilang side. Kapag lumipat tayo, hindi ko alam kung sakto pa yung ating wire o kailangan ulit bumili. Tapos yun nga, yung grounding, mahalaga yon, no? Yung grounding natin nakaabang. Ayan sa taas. May grounding na tayo dyan sa taas. Yung wire natin, nandun yan, meron yung grounding rod doon sa baba. Bali, abangan nyo, no, kung anong mangyayari sa susunod. Tapos doon sa aking solar panel, kasi apat pa lang yun eh. Sobrang laki na nito, sobrang lakas na nito. Pwede na nga tayong magdagdag ng mga appliances kasi kakayanin na, no. Kaya lang, syempre pag nagdagdag ka ng appliances, dagdag ka rin ng battery, dagdag ka ulit ng panel. Ngayon, dahil yun lang yung available natin, yung apat, pagtiisan muna natin yun. Tapos yung darating na battery ni Deye ulit, gamitin natin, i-maximize natin, no, para sulit na sulit. Tapos yung pag-install, abangan din natin yung pag-install natin, no. Bali tayo, hindi naman tayo professional installer, no. Tingnan natin kung paano natin gagawin. Maraming salamat sa mga walang sawang nanonood, no. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe na para mas dumami pa yung ating audience, no. Ayos, maraming salamat.